Pinag-uusapan natin itong issue ng China. At ngayon, parang ano naman, since tayong mga vloggers na hindi sumasang-ayon sa propaganda ng ilang mga tao, politiko, porket nakikita natin na itong issue na ito ay ginagamit ng mga politiko at napapansin natin yan, tila itong mga ilang opisyal ng gobyerno, parang ang tinitira ngayon yung mga vloggers. Oo. Tingnan ninyo ha, panoorin nyo itong, may papapanood ako sa inyo. Vloggers na naman, influencer na naman ang tinatarget nila. Ano ba talaga gusto nyo mangyari? Wala ako kaming una-una. Wala po akong planong kampihan ng China. Huwag kayong hindi porket hindi kami naniniwala sa propaganda ng mga politiko, ibig sabihin po nun kami na ho ay maka-China. Hindi ho ganun yun. Pinalagaan ng Pilipinas ang akusasyon ng China na illegal daw na pumasok ang ating barko sa Baho de Masinloc. Git ni National Security Advisor Eduardo Año, hindi illegal yan dahil bahagi naman ito ng ating exclusive economic zone. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Inakusahan ng Chinese military ang Pilipinas na iligal umanong pumasok sa kanilang teritoryo. Ayon sa Southern Theater Command ng People's Liberation Army, nitong Lunes isang barko umano ng Pilipinas ang pumasok sa Scarborough Shoal. Wala raw itong pahintulot mula sa gobyerno ng China, kaya sinundan at pinagbawalan ito ng kanilang tropa. Tigilan na rin daw ng Pilipinas ang pampoprovoke o pag-uudyok para maiwasang lumala ang tensyon. Buwelta naman ni National Security Advisor Eduardo Año, hindi ilegal ang pagpasok ng barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc dahil sakop pa rin ito ng ating exclusive economic zone. Pinalalaki lang daw ng China ang issue para lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa panig naman ng Philippine Coast Guard, nagbabala si Commodore J. Tariela sa mga pro-China narrative na ikinakalat umano ng ilang grupo. Kabilang dyan ang pagsasalita ng Pilipinas sa mga pambubuli ng China na magdudulot lang daw ng gulo. Ayon kay Tariela, spokesperson for the West Philippine Sea ng PCG, hindi nag-uudyok ng digmaan ng Pilipinas. Ang mga grupo raw na ito ay nagpapanggap na pro-Filipino at tinatakot ang publiko. Eto daw. Eto na. Hirit ni Commodore, sabi niya, fact, exposing China's aggression is parang ang dating daw. May mga ilan daw na propagandist o influencer o kung sino man, ayaw niya man pangalanan, ganyan naman ho sila lagi. At kesyo tinatakot daw na magkakagera. Sandali lang ho. Sino ho ba nagsabi ng ganyan? Di ba ho, ayan ho, statement mismo ng Amerika. We are ready, sabi nila. Nagpapunta ng USS Battleship. Sino pa ho ang nagsabing we are getting ready? Abay, si Presidente mismo. Kami ho ba nananakot? Di ba? Yun ang tanong ko Kami ho ba kasi ang dating daw, parang nananakot tayo pag tayo daw ay lumalaban sa China. Naku, hindi ho. Kami pang nananakot. Sino ho ba ang nagsasabi, nagbababala at nagpapahanda? Di ba Presidente ng Amerika at Presidente natin na nagpaparedy sa ating armed forces? So hindi ho kami nananakot, sir. Wag ho tayong ganun. So, ibig mong sabihin, ano yan? Friendly lang yan nangyayari dyan? Yung banggaan, friendly lang yan? Di ba? Sabi nito ni Garsky, naku, Chinese to si Garsky. Di daw gusto gera, pero imbes na umiwas sa away, ay sinasama pa media. On point. Korak, plakak, makak. Diba? Tama nga naman. Ayaw nyo ng gera. Pero anong gagawin ninyo? Isasama nyo media. Kukuhanan. Sasadyain kakatin. Para pala tayong kamote rin
Di ba? Para tayong kamote. Alam niyo bakit na tayo naging kamote? Alam niyo ba ibig sabihin ng kamote rider? Yung biglang nang gigit-git, tapos magagalit pag tinamaan ng side mirror. Sila pa galit, sila na nga nang git-git. Kamote tawag doon. O doon sa video na gumanon. Wala ako sinabing kamote yun, ha? Tapos dala-dala media. Kukuhanan sa anggulong para talagang aping-api tayo. Itigil, alam nyo, Sir, Commodore, J, Tariela. Sir, magandang gabi po. Alam nyo, gusto nyong hindi talaga magkaroon ng tension dyan. Itigil nyo yung pagsama-sama nyo sa media. Para kay si Rendon di si Rendon pala. Para kayong pulis doon sa cyber security ng PNP na sidama pa si Rendon Pero ayaw ninyo ng gulo. Mali. Ay nako. Dagba ni Tariela, ang pagsisiwalat ng katotohanan ay pagprotekta sa Pilipinas laban sa Sabi ni Brian Nari, ito kasi akala nung iba maloloko nila ang social media. Ito Sir, Commodore, J, Tariela, hindi po ako nagsasabi. Basahin nyo yung nasa gilid na nagchat-chat. Sabi dito, ang daming dalang barko, pero yung may media pa ang nabunggo. Ano yun? Timing, bakit ba? Coincidence. Umulitik manipulasyon at Sabi ni Kervin Castro, kahit ako, di ko ako maka-China, di rin ako maka-Amerika, maka-Pilipino ako, hindi ko gusto makagera, naaawa ako sa AFP dahil pamilya nila ang kawawa. Alam mo, sa totoo lang eto na isang bagay kasi ang akala nung iba, talaga yung ganitong issue ay hindi sensitibo. Sensitibong issue yan. Hindi ko nga maintindihan This is a sensitive issue na dapat pagka mga ganyan particular ang commander niyan si ang ating presidente. Dapat meron talagang negotiation na nagaganap. Hindi dinadaan sa politika. Alam mo, feeling ko kaya naiinis sa atin ng ibang bansa dahil sa mga politika natin. Eto, hinaluan nyo na ng politika Ay, Roy Banares, bakit ba kita tayo sa Hollywood para sa Gawad America? November 18 yun, buti pa alam mo ako, nakalimutan ko na Nasa Colorado ako. Sige. Kita tayo, Sir Roy. Eto nga ho yun Alam mo, sa totoo lang, isang bagay ho yan na alam nyo ba na kinaiinisan ng ibang bansa sa Pilipinas. Kahit tanong nyo ibang lahi. Tayong Pilipinas ang yung mga politiko natin puro mga makasarili. Diba? Pagka against ka sa kanila, tatawagin ka pa nilang traidor, tatawagin ka pa nilang pro-China. Hindi ho ba po pwedeng hindi lang kami sumasang-ayon sa kwento ninyo? Kasi nahahalata namin yung agenda ninyo. Hindi ho ikaw, Sir Commodore J. Tariela yung mga politikong may hawak sa inyo. Sa totoo lang, maling-mali nga yun Kasi halatang halata na mantakin mo, Sir, wala kay magkomento ka nga, tanungin kita, okay lang ba yung ginagawa ng mga boss ninyo dyan? O yung mga senador na ginagamit yung issue ng China para sa poster nila. Kung okay lang sa inyo, anong klase yun? Mali. Kami po, para sa tama sinabi ni Marvin pro-peace kami. Tama, ako ayoko ng gulo. Gusto ko ng maayos na usapan. Kaya nga, hindi ko maintindihan. Sabi nung iba, ito laging argument nung iba Pag sinasabi natin, hindi ba pwedeng mag-usap? Matagal na tayong nakikipag-usap. Ano gusto nyo? Gera, gulo. Hindi kasi di ba laging ganyan ang nila yan ang kanilang counter-argument Tayo, na pro-peace,
Pwede bang magkaroon na lang ng magandang negosasyon sa presidente ng Pilipinas at presidente ng China? Upuan talaga, mag-usap, magkaroon ng talagang matinding... Kasi based sa ating kasaysayan, wala pa eh. Wala pang talagang masasabi mong true negotiation na nagaganap. Kasi nga, sabi nga di ba ni Sas, kung may negotiation yan, dapat may dokumento yan. After the negotiation, wala. Yung ginawa ni PRRD, ni Pangulong Duterte, ay isa lamang pong bringing back the trust to each other. Tiwala sa isa't isa. Kasi nga, tandaan ninyo, mamaya papakita ko sa inyo, nasira yung trust na yan, panahon ng mga Aquino. Mamaya papakita natin, babalita natin yan. Yung usapan noon, nagkagulo yun. May mga backdoor, kung ano-ano pang ginawa ng Aquino administration. Ang ginawa ni Pangulong Duterte, binalik niya yung tiwala sa isa't isa. Binalik niya yung friendship and relationship with China. Ang maganda na nga sanang ituloy ng administrasyon ni Marcos ay this time, since magkaibigan na tayo, upuan natin. Pag-usapan natin, ano bang magandang gawin natin dito para pareho tayo makinabang? Ano ba ang naging problema natin sa isa't isa? Saan ba tayo nagkakagulo? Saan ba tayo nagkakaroon ng miscommunication? Pag-usapan natin. May ganun sana. Wala ho. Wala pong ganun. Uulitin ko sa mga nagsasabi dyan, meron na. Asan? Pakita nyo nga. Ang hirap kasi sa atin, meron na. Matagal na tayo mga may diplomatic protest. Iba ang diplomatic protest sa talagang negosasyon. Asan ang dokumento po dyan na talagang there was a negotiation between China and the Philippines? Wala po eh. Wala. So sana, yun ang gusto namin. Hindi ho kami pro-China sinasabi na ibigay na natin ng lahat ng island dyan. Hindi ho yun na sinasabi namin. Ang sinasabi ho namin, simple lang. Pwede bang mag-usap muna kayo? Ano ba? Ayaw nyo ba mag-usap? Anong problema nyo? Ano ba kayo? Nagkataloan ba kayo? Ano ba nangyari? Ba't ayaw ninyo mag-usap, upuan, kesa na tumakbo tayo sa ibang bansa na kinaiinisan nung taong kausap natin? Diba simple relationship lang ho to eh. Kunwari may problema kayo, mag-asawa. O dati kayong mag-asawa kayo, diba? Kesa na ayusin nyo yung problema ninyo dahil naghiwalay na kayo. Kesa na ayusin nyo, umupo kayo, mag-date kayo, ano ginawa mo? Ikaw si lalaki, tumakbo ka sa iba. Nakulasisi mo na ayaw mong kinagagalitan ito. Tapos, doon ka naghumingi ng tulong kasi kaibigan niya yung best friend niya yun. Yun nga yung tinalo mo siya doon eh. Sa best friend na yun eh. Di ba? Tinalo mo nga siya eh. Tapos biglang doon ka pa hihingi ng tulong. Ang bira. Ba't di na lang muna mag-usap? Pag-usapan nyo kayo lang, walang ibang external factors na ibang bansa. Ay nako. Tapos ayan, sabi nito ni Pepeno number 12, inalok nga ng China ng joint military exercise ang Pinas, ayaw ng gobyerno natin. Pero sa Amerika, okay lang. Pero syempre, sabi ko nga, may dahilan. May dahilan kung bakit kailangan uminit ng issue na to. Number 1, politika. Ginagamit ni Gibo at saka ni Ontiveros para sa kanilang karir. Tama, mali. Pangalawa, para ma-justify yung pagtanggal ng confidential fund ng OBP at ng DepEd na under ni Vice President Sara Duterte to justify na tanggalin yung confidential funds doon at ilipat dito sa kaguluhan daw. Ito pakinggan ninyo. Commodore J. Tariela. Sino ho ba ang nagdidiin na merong sigalot na nangyayari dyan? Di ba ho, tandaan ninyo? Yan ang sinabi ng dahilan ng Kamara kung bakit itinigil nila at dinivert nila ang confidential fund kuno ng OBP at ng DepEd sa
mga Navy daw natin, sa mga magdi-defense sa ating bansa. So hindi ho kami mga influencer ang nagsasabi na may ganyan. Ang nagpapaapoy talaga niyan, mismo kamera na nagsasabi, hindi, dito na lang natin ibigay kasi ito ang issue, may issue dito. Ito naman si Chef Joe Benlano, pro-China ka ba, banat? Nakikinig ka ba, Chef? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Sa pakisagot, Chef, kung ikaw ba ay nanonood, Maling impormasyon na una nang sinabi ng National Security Council na minomonitor nila ang ilang grupo at influencer na nagpapakalat ng naratibo ng China. nagpapakalat daw ng naratibo. Alam mo, porket hindi sumasang-ayon sa naratibo ninyo, akala nyo na China kagad ang ibinibigay na naratibo. Huwag ganun. Ano to, dilawan, pinklawan, tapos may pulahan? So kung hindi kami sang-ayon doon sa naratibo ng Amerika, pro-China na kami, ganun? So kung wala pala ho kayong pinagkaiba doon sa mga tanso eh. Yung mga tanso, pagkagalit kay Marcos, pag hindi nagugustuhan yung ginagawa ni Marcos, sasabihin dilawan. O ngayon, ito naman, sasabihin nyo, pro-China porket hindi sumasang-ayon sa kwento ninyo. Wala rin pala kayong pinagkaiba kay Libayan na pagka hindi galit si Tulponatics na. Ang bira naman, no? Puro ba tayo gano'n na lang? Puro na lang ba tayo labeling na lang na pagka hindi sang-ayon sa inyong naratibo, pro-China na kagad? Meron pa nga sila diyang bagong bansang gayon, makapili. May mga ganyan-ganyan pa sila eh. Naka-issue daw tayo yung traidor. Sandali ho, paano na kami naging traidor? Kayo, hindi ho si Commodore, binabanggit ko dito ha. Paano kami magiging traidor? Sino ho ba ang kumakampi sa Amerika? Kami ho, ang kinakampihan namin, kapwa Pilipino. Kaya nga ayaw namin ng gulo. Bakit? Sa tingin nyo ba, ano mangyayari pag may gulo? Ang mamamatay ba, mga kano? Mga Pilipino, mga kababayan natin. Hindi kayo Yan ang hirap sa inyo eh. Para talaga kayong mga martial law opinion. Oo, ganyan na nga nangyayari sa Pilipinas. Martial law na. Pagdating sa opinion, babansagan ka na kagad na pro-China ka porket hindi sang-ayon. The next performance will start momentarily.